Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y nasa kalagitnaan na ng ating Misa de Gallo, ikalimang araw na po. Sino na po limang araw na present? Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos, no? Ay 4 na araw at mabubuo na po natin, no, yung ating panata, no, yung ating pagsasakripisyo ng pagising sa umaga, no. Alam nyo, kahapon napakahaba ng ebanghelyo at kwento po ito ni Zacarias na napipi, no, dahil siya nga po ay, no, nung dumating ang anghel sa kanya at binalitang siya ay magkakaanak, no, ay natakot, no, at hindi makapaniwala. Kumbagay, hindi lang siya dinatnan, no, ng takot. Siya ay talagang nadala ng takot. No? Nagulumihanan siya. Sa ating ebanghelyo, di ba? Naramdaman din ito ng Anghel Gabriel, no? Nung nagbalita siya kay Maria na si Maria ay magiging ina ng kataas-taasan. Kaya di ba sabi niya, huwag kang matakot. Di ba? Alam niyo, ang takot, no, ay parte po ng ating buhay. Lahat po tayo, no, may mga takot. No? Hindi ko alam kung anong mga nadadat ng takot ninyo, pero sabi nga po, no, dito nga, kami nga hong mga pari, natatakot magkasakit o mawala ng boses kapag, di ba, mga Misa de Gallo at simbang gabi. Baka kayo mabubuo nyo, baka kami di namin mabuo, no? Yung iba natatakot magkasakit, no? Dahil magastos magkasakit, no? Ayaw naman nating maging inutil pag nagkasakit. Yung iba natatakot mawala ng pera. Naku, lalo na ngayong Pasko, no? Kailangan magandang pagdiriwang po natin ng Noche Buena, no? Siyempre, yung iba natatakot mawala ng trabaho, natatakot mamatay o mamatayan. No? Ang takot ay parte ng buhay. Ano po ang matututunan natin kay Maria, no? Na pinatunayan po niya sa kanyang malalim na pananalig sa Diyos para mapawi ang takot. No? 3 po ang nais kong bigyang pagninilay at nasasaad po yan sa ating ebanghelyo ngayon. Ano ang ginawa ni Maria sa pagpapatutuon niya sa kanyang pananampalataya sa Diyos? Una, nakinig siya sa plano ng Diyos. Hindi ho ba, no? Sino ba naman ang maniniwala sa mga kaganapan, lalo na yung nagpakita ang anghel at sabi siya magiging ina ng kataas-taasan. Pero nung nagtanong siya, no, kung paano mangyayari ito, hindi naman ako sumiping sa ibang lalaki, pakakasal pa lang ako, baka magbaback out pa yung, no, magpapakasal sa akin. Pero nung pinaliwanagan siya at nakinig siya sa kanyang puso, no, naliwanagan siya sa plano ng Diyos. Alam niyo, napakahalaga po niya sa ating buhay, no? Pag may mga dumadating na mga pagsubok, pag may mga nangyayaring mga krisis sa atin, may problema tayong personal o pampamilya, ano man yan, no? Ang una po nating dapat gawin, hindi magtalukbong ng kumo, hindi magtago, hindi magwala, makinig sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Di ho ba? Yung pakikinig natin kung ano ang tinig ng Diyos at sasabihin ng Diyos, nakukuha po niya natin yan kapag tayo'y nagdarasal. At obserbahan niyo, di ba? Kapag nagsimula na po tayo magdasal, kahit sa katahimikan, nagsasalita ang Diyos.
nabibigyan ng kapanatagan ng ating puso. Di ho ba? Nagiging payapa ang ating kalooban. Ikalawa, anong ginawa ni Maria? Nagtiwala siya na nananahan sa kanyang Espiritu Santo. Ayun ang pinaliwanag ng anghel. Paano ba mangyayari ito? Sabi ni Maria, sasayo ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, sasayo ang Panginoon. Kaya bakit ka matatakot? Natatakot tayo kalimitan kapag nagtitiwala tayo sa sarili natin. Yung kakayahan natin, yung kaya nating gawin, yung plano natin. Pero pag nagtiwala tayo sa Espiritu Santo, hindi tayo dapat matakot. Kapag merong mga hamon sa buhay, may mga pinapagawa sa atin ng Diyos, naku, pag nagtiwala tayo sa sariling kakayahan lang natin o kakayahan ng iba, alam natin, may nervyos dyan, baka pumalpak pa tayo. Pero pag nagtiwala tayo sa Espiritu ng Diyos, siya ang bahalang gumawa ng paraan para magawa natin yung nais niya. Pero meron pa pong ikatlo. At sa tingin ko, magandang makita ito kay Maria. Nagpaubaya siya sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, sa unang sulat ni Juan, may nasasaad doon na sinabi nga na sinulat ni San Juan. Sa Ingles sabi, perfect love casts all fear. Diba? Ang ganap na pag-ibig, pinapawi, tinatanggal lahat ng takot. Kapag alam mong mahal ka ng Diyos, alam mo na mapapawi, tatanggalin ang lahat ng takot sa iyong buhay. Bakit? Kasi itong Diyos nagmamahal sa iyo. Ano pa bang hahanapin mo? Ano pang gugustuhin mo? Kapag mahal ka ng Panginoon, kailanman hindi ka pababayaan. Sabi nga, kapag mahal ka ng Diyos, walang iwanan. Lahat iiwan ka pero nandyan ang Panginoon. Alam nyo, isang konkretong halimbawa dyan is pag tayo pumapasok sa bahay dalanginan, sa ating muog na simbahan. Ayun ang Diyos, di ba? Sa Santisimo Sakramento, hindi nang iiwan. Pero obserbahan niyo, pagkatapos ng misa, tayo ang lilisan. Maiwanan siya. Pero siya, hanggat nandito, sasabihin niya, huwag kang matakot, mahal kita. Gagawin ko lahat para anuman ang dinadaanan mo sa buhay, malalampasan mo. Tandaan niyo po yung tatlong halimbawa ni Maria. Malaking tulong po yan para patatagin yung ating pananampalataya. Makinig sa Diyos. Makinig sa Kanyang plano sa atin. Ikalawa, magtiwala sa Espiritu Santo na sumaatin at patuloy na sumasa atin, magpaubaya sa pag-ibig ng Diyos. Diyos na nagmamahal sa atin at nagsabing, hindi kita kailanman pababayaan. Alam niyo, sa bandang huli ng ating ebanghelyo, di ba? Nung sinabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ano yung huling linya? At nilisan siya ng anghel. Di po ba? Oh. Sino umalis? Yung anghel. Pero hindi siya iniwanan ng Diyos. Nandun ang Espiritu Santo. Tandaan natin yan.
ano man ang mangyari sa ating buhay. Para kay Lord walang iwanan. Mahal niya tayo, di tayo pababayaan, papatnubayan tayo magpakailanman. Amen.